Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo maunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. Kung hindi niyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw sa iyo, kapatid. Welcome sa Gospel Connect. Ngayon, pagnilayan natin ang Juan 3:7-15, isang napakahalagang paalala tungkol sa bagong buhay na mula sa pananampalataya kay Kristo. Tara, sabay-sabay nating damhin ang salita ng Diyos. Ang ating pong tema ngayong araw na ito ay ang pananampalatayang nagbibigay ng buhay. Basahin natin ang ilang talata sa ating mabuting balita. "Kinakailangan kayong ipanganak mula sa itaas. Ang hangin ay umiihip kung saan niya nais. Narinig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling o kung saan ito patutungo. Ganon din ang sinumang ipinanganak sa Espiritu. Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili sa pamamagitan lamang ng sariling lakas. Ang Espiritu Santo ang humihip at bumago sa atin, gaya ng hangin na hindi natin nakikita ngunit nararamdaman ng epekto. Ang ikalawa po, si Jesus ang ating kaligtasan. Tulad ng pagangat ng tansong ahas ni Moises para mailigtas sa mga tao mula sa kamatayan, si Jesus din ay kailangang itaas sa krus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya kay Jesus ang daan sa tunay na buhay. Tanungin natin ang ating sarili. Hinahayaan ko ba ang Espiritu Santo na gumalaw sa aking puso? At tunay ba akong nakatingin kay Jesus bilang aking kaligtasan, lalo na kapag ako ay nanghihina at naliligaw? Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso sa kilos ng iyong Espiritu. Bigyan mo kami ng pananampalatayang buo, na sa iyo lamang kami aasa at titingala. Huwag mo kaming hayaang maligaw. Hilahin mo kami palapit sa iyong krus at buhay na walang hanggan. Amen. Kung nakatulong sa iyo ang pagninilay na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang Gospel Connect. Sama-sama tayong lumalim sa pananampalataya. God bless you.